Musta? May malupit na anime na naman tayo ngayon. Like and subscribe ka na rin para maibida mo kay Lablab mo. At huwag kalimutang i-all ang notification bell nang lagi ka pong updated sa ating uploads. Salamat! Thana, kung sa tingin mo'y masyadong delikado, bumalik ka na lamang sa loob, okay? At sumang-ayon naman si Thana, at may mga abisong lumabas ng pagkabukas nitong pinto. Gusto mo bang pumasok sa altar ng ugat ng selyo? Oo, ang mga pinto ng langit at lupa ay magbubukas, ang selyo ay natanggal, ang mga nakaselyo na kaisipan ay bubuksan ang iyong mga mata. At nagtaka ang bida na wala man lang itong kahit isang warning sign. Ang ina po ni Thananos, ipinakita mo ang iyong karapatang maging karapat-dapat, ang nakatagong piraso ay nagigising, natagpuan mo ang nakatagong piraso, ang mga nakaselyo na kaisipan ay magbabalik sa kanilang alaala, ito'y may epekto sa pangunahing senaryo. Nilabanan mo ang mga kaisipan ng apostol ni Thananos, ang apostol ng mga pangarap. At nakuha na niya ang achievement at lahat ng stats ay nadagdagan ng 10. At nang narinig niya ang apostle ng Thananos ay naiisip na niya ito, at sa pagkakataon na ito ay naisip ng bida na makakatikim na ito sa kanya ng Meteor Moon Sword Falling Slash ng bida, at sa pag-aakala ng bida ay yun siya ang lalabas subalit ay iba ito, at tila ito ay isang babae ang lumabas sa pagkakataon na ito, isang dakilang inapo ng Diyos, karangalan kung makilala ka, pagbati mula sa apostol ng mga pangarap, Elysium. At nagtaka ang bida na ang kaganda-ganda gaya niya ay isang apostle, na sa tingin ng bida na ito ay parang isang itong banal na Diyosa, at hindi na niya alam kung ano ang nangyayari. Sa bahay ng apostle ay tila ito ay nakatulog sa isang magic circle at talagang natutulog talaga ito dahil may laway pa ito sa kanyang labi. Mukhang malaking gulo ito, paano nagising si Elysium? Kailangan nating baguhin ng kaunti ang ating mga plano. Marami talagang kalukuhan itong apostle na ito. Ang pagbuksan muli ng mga kaisipang itinago ay may epekto rin sa aking katawan. Lahat ito ay dahil sa iyo, banal na Diyos. At nahihiyang sabi ng bida na, hindi talaga, hindi ko nga masyadong ginawa. Huwag mong sabihin yon, siguro'y wala na ako pagkatapos gamitin ang lahat ng lakas ko sa pagsalakay sa iba, kung hindi dahil sa iyo, banal na Diyos. At tuwang-tuwa naman si Thana na pinagmalaki niya ang kanyang master. Lahat ay sumusunod sa kanyang kagustuhan, naniniwala akong ito rin ay kapalaran. Saan mo gusto simulan ang pagsasalaysay? Una, para malaman mo kung paano ako narito. Marahil kailangan kong ipaliwanag ng maikli tungkol kay Thananos, madalas itong tinatawag na Diyos ng kamatayan at pagtulog, pero siya rin ay Diyos ng mga pangarap. Kung ang ibang Diyos ay mayroon lamang isang apostol at isang banal na anteng-anteng, si Thananos ay may 3 apostol at 3 banal na relic. Nakikita ko na hindi siya isang apostol katulad ng lalaki, tama ba ako? Sa kahit anong pagkakataon, nakita mo ba ang apostol na nakatali sa akin? Well, nakilala ko nga ang isang tao, dahil hindi ito iniwan ang magandang alaala, iniisip ko kung ang mga apostol na hindi ko pa nakikilala ay ganoon din. Nakikita ko, kaya't nakatagpo ka ng apostol ng pagtulog, tunay nga, tila malambing at masayahin siya. Hindi ba siya ang apostol ng kamatayan? Sa kanyang mabigat na pakiramdam, akala ko siya'y tiyak na ang apostol ng kamatayan. Ang apostol ng pagtulog pala ang nagtali rin sa akin dito. Sumang-ayon ka pala, kaya't wala nang dapat ipag-alala, ito ay dahil sa kanyang akala na ikaw ang tamang tao na maaring magbantay sa fragmento ng hari ng mga demonyo na nakatago rito. Sapagkat ikaw lamang ang apostol na kayang manipulahin ang mga kaisipan tulad nito. Naiintindihan ko sa ngayon, ang apostol ng pagtulog ang tanging apostol na nasa tunay na mundo. Bukod dito, nawalan ako ng bahagi ng aking alaala matapos manatili dito kasama ang fragmento ng hari ng mga demonyo ng napakatagal. Gayunpaman, bilang isang apostol na inaasahan na magbigay dangal sa isang Diyos, medyo nakakahiya nga. Matagal na rin kasi, kaya naiintindihan naman. Salamat sa pag-unawa, medyo considerate ka talaga. Ang aking tungkulin ay bantayan ang fragmento ng hari ng mga demonyo sa lugar na ito, matapos ipagkatiwala ito sa hari ng Philaos Kingdom, wala nang nagbabantay sa pinakamaliit na bahagi, kaya't ang aking mga kaisipan ay nagbibigay ng proteksyon sa natitirang mga bahagi. Sa ganitong paraan, ako'y kayang magbantay sa mga selyo sa ibang mapanganib na lugar din. Kaya, ang apostol ng pagtulog ang nagkulong sa kanila, at ikaw naman, Elysium, ang Mga lods, bago po natin ituloy yung video may kunting pag-giveaway po tayo. Pid kang makukuha ng 100 pesos up to 500 Gcash per week.
Madali lang para makakuha ng free GCash, just subscribe, like and share para mapili. Huwag kalimutang mag-comment para mabilis kayong mapansin. Totoo po, mamimigay talaga kami sa mga top viewer at sharer ng video namin. Nagbabantay sa kanila. Nim, hindi ako karapat-dapat sa ganung respeto. Sa ganitong kaso, ang tatak na may wyvern na Achilleor ba ay naglalaman din ng iyong mga iniisip? Oo, syempre, siya ay lubos na kaawa-awa, ngunit wala akong ibang pagpipilian. Iniisip niya na kaawa-awa siya, higit sa lahat, hindi ako makapaniwala na hindi mo pa rin nakikilala ang apostol ng kamatayan. Inaasahan nga, kamangha-mangha ka, sandali nga, baka ikaw pa ang maging aming Diyos. Ang apostol ng mga pangarap, si Elysium, ay may nagugulong mga kaisipan sa ngayon, batay sa kanyang sinabi, parang maaari ko lamang siyang makilala sa tiyak na mga kondisyon, kailangan ko bang makilala siya kapag ako ay namatay, tulad ng sinasabi ng kanyang pangalan? Kailangan ko ba talagang sadyang mamatay kahit minsan, sa gitna ng malalim na iniisip ng bida, si Elysium ay malapit ng maubusan ng oras na ibinigay sa kanya. Habang ang aking mga iniisip ay pinalalabas mula sa mga selyo ng isa't isa, ang aking orihinal na katawan ay magigising. Dasal ko ng buong puso na magtagumpay ako na makita ka ulit sa oras na yon. Salamat para sa akin din, ang mga sandaling magkasama tayo ay tunay na nakatulong. At binigay ni Elysium ang bahagi ng Demon King Fragments. Paniniwalaan ko na magagamit mo ito ng mabuti, ganun din para sa batang yon. Ngayon na ibinigay ko na ang regalo sa bata, nasa iyo naman ang pagkakataon. At nagtaka ang bida kung ano ibig sabihin nito, ang mababang lakas ng aking mga iniisip dito ay maaaring hindi magbigay sa akin ng marami, ngunit umaasa ako na tanggapin mo ito. Medyo nakakahiya, ngunit para sa iyo, banal na Diyos, hindi ko isasantabi ang aking pag-aalinlangan at itinatanghal ang iyong regalo, sige na nga. At may kamanyakan ata tong iniisip ng bida dahil namumula ito, iniisip nito kung anong regalo ito. Pyong, iwan ko kung ano yung pyong guys, magic spell ata ito, dahil may lumalabas na bula patungo sa bida, at hindi alam ng bida kung ano ang mga nangyayari. At dahil dun may mga abiso na tanggap ang bida, ang apostol ng pagtulog, ang kapangyarihan ni Elysium, ay pansamantalang pinaigting ang kasanayan na, Thananos Dreams, mayroon ka ng isang pagkakataon na buksan ang tindahan ng mga pangarap. Ang mga item at kasanayang available sa tindahan ng mga Diyos ay lahat ay ng ranggong Diyos o mas mataas at ito ay random. Isang pagkakataon lamang na magbukas ng tindahan ng mga pangarap. At hindi makapaniwala ang bida nito, binindisyonan ka ni Elysium, ang apostol ng mga pangarap, parang may magandang mangyayari. Dream Shop, draw ng isang item, draw ng isang kasanayan, hindi kinakailangang bayaran ang DP, lahat ng lumabas na item at kasanayan matapos ang draw ay hindi kukulangin sa ranggong Diyos. At may ginamit ng dalawang skill ang bida, ito ang Thananos Post-Munition, panaginip ng kabilugan ng kapalaran. At ginamit niya ito sa pagpindot sa draw skill at item. Nakuha mo na ang kasanayan, nakuha mo ang isang banal na relic, mangyaring suriin ang iyong inventaryo at listahan ng kasanayan. Mukhang oras na para tayo'y maghiwalay, sa tingin ko, ipinakita na ng mundo ang kanyang kagustuhan. Isang balanseng pag-update ang mag-uumpisa na, ma-logout ka ng automatiko sa loob ng 10 segundo, ang mga nasa hindi ligtas na lugar ay ililipat sa ligtas na lokasyon bago mag-logout. At hinihiling ng babae na sana ay magkita sila ulit. At dahil dun sa pagkakatapos ng bida ay may emergency balance patch announcement galing sa Inferno Company. Bati, ito si Inferno, ang administrator ng IDEA, nais naming ipaalam na ang biglang pangyayari ay nagulat sa marami sa inyo, at humihingi kami ng paumanhin dahil dito. Sa lahat ng naapektuhan ng patch, lahat ng rewards ay ibabayad pagkatapos ng patch, at ibibigay namin ang libreng access sa inyong capsule ng 5 araw pagkatapos ng pagtatapos ng patch na ito. Para sa mga aktibo sa raids at dungeons, plano naming ibalik ang lahat ng item na dapat ninyong matanggap kung matagumpay kayo. Pagkatapos itong suriin ng aming AI, naglalayon din kami na magbigay ng 3 rare randomized boxes sa lahat ng naabala sa Korean server dahil sa aberya. Muling humihingi kami ng paumanhin sa biglaang pangyayaring ito. Maglalabas kami ng ibang pahayag pagkatapos ng emergency patch. Salamat. Habang si Yunsang ay natuwa sa naging pahayag, nagmamulas sa patch ngayon. Sa nakita kong nagsimula ang patch nang kaagad kong makuha ang malaking kapangyarihan at banal na relic, mukhang may kaugnayan ito sa akin, salamat sa Diyos, wala akong nabasang pahayag tungkol sa akin.
Hindi naman ako gumagamit ng ilegal na programa, duda ako kung pakikialaman nila ang malaking kapangyarihan at banal na relic. Sa huli, pinaghirapan at nakuha ko ang mga ito sa sariling pagsusumikap at kasanayan ko. Kung pipiliin ko ng isang bagay, medyo nakakabahala nga ang kasanayang Tananos Dreams, ang pagkuha ng mataas na grado ng kasanayan at item kada 15 araw ay tiyak na sobrang kapangyarihan. Naudlot ang pag-iisip ng bida dahil nagsisiga na si Yuna sa galit, at sinabihan niya si Yunsang na magprotesta sila sa idea. Hindi alam ng bida kung ano dahilan nito kaya ay tinanong niya ito kung bakit naman. Nangangahulugan ba ito na sa sariling kakayahan mo nakuha mo ang mga kapangyarihan na yun, hindi ba't labis na pakikialam na ang ginagawa nila sa pamamagitan ng isang balancing patch? At hindi alam ng bida kung ano dapat na sasabihin niya sa kanyang kapatid. At lalong nagalit si Yuna dahil sa kabila nito wala man lang itong masasabi at dagdag pa ni Yuna na. Hindi ba't nararapat nga bang tanungin sila, at sa isip ng bida na? Nakakuha nga ako ng legendary at hero skill sa loob ng 15 araw, parang lokohan na nga yata itong madalas kong makuha ang legendary at hero items. At para maiba na ang usapan ay sinabihan na lang si Yuna na pwede nating gawin yun pagkatapos nating makita ang epekto ng patch, at inaya na lang niya itong kumain. Ikaw ba'y tahimik lang o hindi ka ba nababahala tungkol dito? Natanong ni Yuna ukol sa pangyayari. At lipat naman tayo sa Japanese server, tila may isang manlalaro na tumatakbo, at ang kakayahan nito ay isang archer. At ito si Suyui level 399, aba mataas pa ang level nito kaysa ating bida dahil ang bida natin ay bago lang nag-200 lang, at nagmula ito sa Japan unofficial best ranker and Japan's only god grade class user. Kumbaga para ito siyang katulad kay Yunsang subalit ito ay sa Japan server lang ito. Magaling ito sa long range battle, agad lang niyang natalo ang katunggali nito sa isang tira lang, at dahil dun may mga abiso itong natanggap. Ang hunting god ay nagpadala ng mensahe sa iyo, kanyang apostol, magandang trabaho, aking apostol, ngayon pumasok ka sa kuweba at kunin ang kapangyarihan na nakalaan para sa iyo. At nang pagpasok nito sa kuweba ay agad na bumungad ang isang pana na nagliliwanag na nakalutang sa isang bato, at namangha na lang ito sa kanyang nakita, at dahan-dahan na niya itong kinuha, at nagulat siya na bigla itong nawala, sa isip niya ay may kakayahan ba itong maging invisible. At kanyang kinapakapan ang kanyang mga kamay dahil sa palagay niya ay andyan lang ito at hindi lang ito nakikita. Subalit wala man itong mahawakan, at may abisong lumabas na natapos na niya ang quest, at natanggap na niya ang kanyang award. At tinignan niya sa kanyang inventory ay napanatag na ito dahil nandun na pala ito sa kanyang inventory. Premyo prestihiyosong puntos ng kasanayan at isang kaukulang misyon mula sa hunting god. At natarante ito kung bakit wala ang divine relic sa kanyang inventory. Isinugo ng hunting god ang isang mensahe para sa iyo, paumanhin, may karagdagang gantimpala ang hunting god para sa iyo, nakuha mo ang banal na bagay, ang hunting apostle bow, banayad na bagay, hindi isang banal na relic kundi isang banal na bagay, ano naman ang nangyari sa aking banal na relic, at galit na lang ito. Inferno Company na tila namumaroblema si team leader dahil sa paglitaw ng apostol ng panaginip. Ang biyaya ng Elysium at kahit mga pangarap ng biglang yaman, bakit kinailangan pa itong maging pagpapalakas ng kasanayan sa lahat ng bagay? At tinignan nila ang isang god rank ng Japan, ang team ng pamamahala ng server sa Hapon ay nagpasya na pumunta para sa mga bonus awards, diba? Paano naman ang kalagayan sa server ng Amerika? Ayon sa lumabas, ang server ng Amerika ay may 2 user na may god class, swerte naman, kamakailan lang nakuha ni user Yunsang ang kanyang god's authority, kaya't malamang, hindi ito masyadong mapapansin. Maginhawa nga, ngayon, ang problema ay ang nerf, sa sandaling magsalita si Azura, masisira ang imahe ng kumpanya. At may biglang tumawag kay team leader at ito ay regarding sa patch. Ang iba't ibang bansa ay nagpasya na lumikha ng mga items sa antas ng divine relics at god authorities para sa mga gumagamit na may god rank, syempre, hindi agad-agad nila ito makukuha. At ayon pa ni team leader na ito ay mas okay, dagdag pa ng babae at sa nerf kay user Yunsang, sa halip na maging hindi nasiyahan dito, maaaring magustuhan niya pa ito. Kung si Yunsang nga, mukhang mas magugustuhan niya. At tiyak na magkakaroon ng pagbabago sa Apostles' Traces quest na natatanggap ni Yunsang mula sa mga NPC sa antas na 200. Bagamat hindi gaanong malaki ang pagbabago, basta't hindi makakatagpo si Yunsang ng Apostle of Death bago makamit ang antas na 200. At kung magbabago ang quest para sa Apostles' Traces,
ito ay maaring makaapekto sa pangunahing senaryo, nasa maayos na kalagayan pa ba ang pangunahing katawan ng Elysium? At sumang-ayon naman si team leader na si Elysium, ang Apostle of Dreams, ay nasa parehong kalagayan, ngunit ang Apostle of Sleep ay gumagalaw na, tulad ng sinabi mo, tila ang mga pagbabago sa kilos ng NPC ay makakaapekto sa pangunahing senaryo. Magandang balita nga na ang kopya ng Wyverns at ang Order of Decaying Knights ay nagpapakita ng mga katulad ng mga patterns. Ngunit ang problema ay ang Slothful Knight Order na sumusunod sa ikatlong piraso ng Demon King. May isang santo ng Thananos sa kanilang hanay ngunit palaging kumikilos ayon sa kanyang nais kaya't duda ako kung mapipigilan natin sila. Mukhang ang magagawa lang natin ay paghandaan ang pinakamabuti. Oo, sa ganitong paraan, may malaking problema tayo kung magsimula na ang senaryo ng kontinente at ang mga gumagamit ay hindi pa nasa tamang antas. Kailangan natin itong pigilan ng maaga, at balik tayo sa laro ng idea, ay tila may mga manlalaro na nagkakagulo sa paghahunting ng isang malaking halimaw. At masaya ang kanilang leader nila sa magandang pinapakita ng kanyang mga kasama, at balak nila na makakota sila ng 20 sa araw na ito. At porsigido silang lahat na magawa nila ito, at yung halimaw na pinag-aakala nila na patay na ay tila ito ay bumangon at patungo na ito sa kanila. At napansin ng halimaw na may isang pag-atake na parating sa kanya, at gumamit ito ng bad breath attack para i-counter ang atake na papalapit sa kanya. At nagulat sila sa ginawang ng halimaw, at ang atake ng halimaw patungo ito kay Yunsong ito pala ang bida na gumamit ng archer. At ito ay naghahanda na rin sa kanyang pana para sa pag-counter sa atake ng kalaban isang flamethrow attack ang sumungalngal sa bibig ng halimaw at malaking butas ang nagawa nito sa ulo ng halimaw at ito ay natalo na ng bida at ang tatlo ay naiwan nakatulala sa nasasaksihan nito sa mga pangyayari. At napagtanto na nila na ito pala ay si Azura, na tila na may bago na naman itong magandang kagamitan. At tuwang-tuwa ang bida at hindi niya inaakala na maidadagdag pa niya ito sa kanyang character ang tinatawag na Divine Bow at ito ay tinatawag na Divine Relic. Diana, banal na relika, uri, banal na bow paglalarawan ng banal na relika, paboritong bow ni Artes, ito ang bow na eksklusibo lamang para sa Diyosa, ibinaba sa lupa para sa kanyang apostol, nakamit sa tulong ng kapangyarihan ni Thananos sa Dream Shop, binuksan ang kapangyarihan ni Thananos, ngunit may ilang limitadong opsyon base sa iyong klase. Limitado sa Hunting God, Apostle of Artes, Descendant of Thananos ang maaaring gumamit ng basic options. Kakayahan, habang hawak ang Diana, maaari mong tawagin ang walang katapusang bilang ng mga banal na arrow, ang mga arrow na ito ay walang delay at walang energy cost. Maaari mong gawing lumitaw si Diana kahit saan mo gusto kahit nasa iyong inventory ito. Maaari mong tawagin si Diana sa isang simpleng iniisip. Opsyon, sa pamamagitan ng Bow of Divine Power, maaari mong triplihin ang kanyang kapangyarihan, ito ay magkakaroon ng bayad na katumbas ng MP ng skill na iyong ginagamit. Lahat ng atake na kumo-contact sa banal na arrow, ay magiging critical. Critical damage dagdag 200%, at si Thana ay pinagmamalaki talaga niya ang kanyang master. At napansin na ng bida na may pagbabago sa kanyang alaga, na si Thana, mukhang lumaki ka rin, bagaman tila halos pareho ka pa rin. May kaunting pagkakaiba na, kung napansin mo ba, lumago ba ang mga sungay mo? Ngayong tiyak na tayo sa kapangyarihan ng Divine Relics, dapat na bang tingnan natin ang God's Authority ngayon? O, ang Martial God's Epitome. Marahil mayroong tinatawag na Martial God na may God rank, mukhang kinuha ko ang kanyang autoridad. Magiging may sama ng loob siya kapag magtagpo kami, ano? Martial God's Epitome Authority, description, ito ay ang katawan ng lahat ng bagay tungkol sa Martial God, mas malakas kaysa sa alinman sa kasanayan, mas malakas kaysa sa alinman sa armas, ito ang pinakamataas na tuktok sa laban. Effect papalitan ang lahat ng estadistika maliban sa HP at MP ng lakas. Bilang karagdagan, ang lahat ng pisikal na atake ay nagdudulot ng 5 times na pinsala. Ang lahat ng kagamitan ay nawawala ng bisa at ang lahat ng aktibong kasanayan ay nalalagyan ng tseke, maaari lamang gamitin ang mga kasanayang pasibo. Hindi mo magagamit ang iyong mga kasanayang pang-aktibo at hindi ka makakakuha ng mga item, ang lahat ng kikitain na EXP ay babawasan ng kalahati habang ang Martial God's Epitome ay aktibo. Ang epekto nito ay tiyak na nakakatakot mataas ang panganib ngunit ito ay isang malakas na autoridad. Baka nga nasubukan na nerf ang kapangyarihan ni Thananos, ngunit sa totoo lang, maganda ito.
DP Shop Item Draw, 300 DP, may kahon na 0 quarters na random na pipili ng isang item na legendary rank o mas mababa. Skill Draw, 500 DP, may kahon na 0 quarters na random na pipili ng isang skill na legendary o mas mababa. Karma Cost, 1 DP bawat 10 karma points, oo, kahit na random, mas mababa pa rin ang mawawala mong DP, at kung swertihin ka, maaari kang makakuha ng 4 na legendary ranks, di ba? Sa halip na ito'y malungkot ang bida sa pagkaka-nerf nito ay tila ito ay nanalo ng loto sa sobrang saya nito na iniisip. Tila mas pinaigting nga ang sistema, maganda ang naging desisyon dito. At dumako naman tayo sa Valdorn Capital, makikita natin na nag-uusap sila Lucifer at si Warren. At tila napansin ni Warren ang malaking pagbabago ni Lucifer hindi lang sa itsura kundi pati sa pag-uugali. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください